Alam ko na si Tanki ay kasama ko lamang dahil sa isang pustahan. Napustahan niya na sa araw na iwan ako ng aking kasintahan. Mawawala ako sa kontrol dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kusang loob akong sumali sa pustahang yon, lubog na lubog dito, upang maisakatuparan ang pangarap ko ng 3 taong lihim na pag-ibig. Ngunit sa araw na isasagawa ni Tanki ang pustahan, ako pa ang unang kumilos, ako ang unang nagsabi ng paghihiwalay. Umalis ng walang pag-aalinlangan. Narinig ko na noong araw na yon, may isang lalaking parang baliw na sumugod sa security check ng paliparan, desperadong pigilan ang isang flight patungo sa ibang bansa. Pagkalipas ng 6 na taon, nalaman ko na si Tanki pala ang lalaking iyon, ang dating mayabang at mataas ang kumpiyansa na hinintay ako ng 6 na taon kasama ang snowflakes ng Mayo. Pakinggan natin ang audio story na ito ng resulta ng pustahan. Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Sa gitna ng makapal na ulan, parang tubig na bumubuhos sa isang masukal na gubat. Ang kalangitan ay kulay abo, natatakpan ng makapal na hamog na nagpapalabo at kakaiba sa lahat. Sumandal ako sa isang malaking bato upang magpahinga. Hinimas ang aking bukong-bukong na na-dislocate. Sumali ako sa isang survey team sa bundok, ngunit naligaw ako mula sa grupo at nawala ang direksyon sa masalimuot na terrain ng gubat. Parang simula ito ng isang horror movie kung saan ang pangunahing tauhan ay dumaranas ng trahedya. Kahit nakakaramdam ako ng pressure at kaba, hindi naman ako lubos na nawalan ng pag-asa o natakot. Ang pagliligtas sa sarili at pag-alam ng direksyon sa loob ng gubat ay isa sa pinakamahalagang aral na natututunan natin bago pumasok sa bundok. Napansin ko ang mga puno rito. Sa timog, mas maraming sinag ng araw ang tumatama, kaya mas makapal ang mga dahon doon. Ang pagpunta sa timog ang tamang daan patungo sa base camp ng team. Ang tanging problema ay ang aking bukong-bukong na na-dislocate. Ang pag-alis sa gubat ay tiyak na magtatagal dahil sa aking kalagayan. Biglang may tumawag sa pangalan ko mula sa itaas. Napatigil ako, hindi dahil sa iba, kundi dahil ang boses na yon ay kamukha ng kay Tanki. Ang lalaking dapat ay libu-libong kilometro ang layo mula rito. Ngunit wala akong oras mag-isip ng matagal. Mabilis akong kumuha ng high-powered flashlight mula sa aking backpack. Nandito ako, sigaw ko. Tuyang, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, mabilis na natukoy ng lalaki sa itaas ang aking lokasyon at lumapit. Napatunayan ko rin ang aking hinala si Tanki ngayon. Ang emosyon at tuwa ay nagpangyari sa boses ko na parang nahirinan, lalo na nang makita ko siyang walang takot na dumula sa matarik na putikang landas, puno ng dumi ang katawan. Lalong humigpit ang damdamin ko. Mag-ingat ka. Tanki! Lumuhod si Tanki sa harap ko. Ang mga mata ay puno ng sakit nang makita ang pamamaga ng aking bukong-bukong. Nakita niya ang luha sa aking mga mata at dahan-dahang pinunasan ito. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Nagnakaw ako ng pagkakataon na humilig sa mainit niyang palad. Hindi ko sinabi ang totoo na hindi ako natakot, kundi naantig lang. Bakit ka nandito? Hindi ba't nasa Hong Kong ka para sa trabaho? Nilinlang kita. Gusto ko lang sorpresahin ka. Pero nang marinig ko na maaring natrap ka sa bundok, agad akong pumunta para hanapin ka. Nagbabago ang panahon sa gubat. Kanina pa umuulan ng malakas, pero pagkaraan ng ilang sandali, biglang naging malinaw ang langit. Binuhat ako ni Tanki sa kanyang likod at sa aking gabay, sa wakas ay naihatid niya ako pabalik sa base camp. Nang makita ako ng mga kasama sa survey team, lahat sila ay huminga ng maluwag. Sa kanilang boses ay may halong paghanga at kaunting pag-aalala. Duyang, sobrang nag-aalala ang boyfriend mo. Sabi natin, maghintay pa ng kaunti bago hanapin ka. Pero hindi siya pumayag. Sumugod siya sa bundok. Kahit pigilan natin, nahihiya akong umiling. Sumandal sa likod ni Tanki at hinintay ko siyang pisilin ng pisngi niya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Delikado yon? Sa totoo lang, ang survey team ay binubuo ng mga eksperto. Alam nila kung paano harapin ang masamang panahon. Kahit na masalimuot ang terrain ng survey area ngayon, walang mga hayop na nagbabanta sa buhay o matarik na bangin. Kaya't ligtas pa rin ito. Kung lahat sila ay sumugod,
para hanapin ako. Baka wala silang mahanap at mas marami pang masugatan. Tumalikod si Tanki at dahan-dahang kinuskos ang kanyang ilong sa akin. Kapag naisip ko na nag-iisa ka sa gubat nang walang tumutulong, hindi ko kaya. Paano ako makakapagpahinga nang hindi gumagawa ng kahit ano? Ang pinuno ng grupo na may hawak na kamera para sa dokumentasyon ay biglang sumigaw, "Tama na. Nagpapakain kayo ng dog food kahit dito sa gubat." Nilalamig na nga ako sa labas. Nilalamig pa ako sa loob ng puso ko. Nahihiya kong itinaas ang kamay para takpan ng lente ng kamera. Pulang-pula ang muka. Huwag mo nang i-record. Sa loob ng kampo, nagluto ang lokal na gabay ng isang palayok ng masarap na sopas ng kabute. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas ako pero hindi ko na nakita si Tanki. "Ate, nakita mo ba ang boyfriend ko?" Parang may tumawag sa kanya sa telepono at pumunta siya doon. Sabi niya, itinuro ang isang direksyon. Nagpasalamat ako at naglakad patungo sa direksyong yon. Nakatayo si Tanki sa tabi ng kagubatan ng kawayan, nakatalikod sa kampo. Balak ko siyang tawagin, pero ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Nahirapan akong huminga. Hindi mo nakita ang mukha niya. Para siyang naantig na handa nang ibigay ang sarili niya sa kanya. On the spot. Hindi naman ganon kalala. Pero kapag naghiwalay sila, parang bumagsak sa bangin. Sigurado akong masisira siya ng todo. Hindi ko kaya. Kung 1 buwan lang ang laro, siguradong hindi ganon kalakas ang epekto. Kung maglaro ng todo 1 buwan o 3 buwan. Ano ang pagkakaiba? Kahit na mainit pa rin ang hangin, pagkatapos ng ulan sa bundok, ang buong katawan ko ay parang binuhusan ng yelo. Masyado akong niloko ng sarili ko. Halos maniwala na ako na totoo ito. Pero malinaw na alam ko mula sa simula na lahat ay isang laro lamang. Paano ko naisip na kaya kong gawing totoo ang pekeng ito? Nakilala ko si Tanki sa isang proyekto sa pagitan ng aming mga departamento. Siya ay nasa architecture, ako naman ay nasa landscape design. Sa unang pagkakataon, nagustuhan ko na siya. Hindi ako magaling makipag-usap, laging tahimik at reserved, kaya tinutokso pa ako ng mga kaibigan ko bilang cold and aloof. Ang mga bihirang pagkakataon na namumula ang mukha ko ay kapag nasa harap ko si Tanki. Halos lahat ay alam ang lihim kong pag-ibig sa kanya, maliban na lang sa kanya. O baka alam niya, pero nagkunwaring hindi dahil wala siyang interes sa akin. Kaya't hindi ko kailanman naisip na magtapat sa kanya. Tahimik lang akong nagmamahal sa kanya ng 3 taon. 3 buwan na ang nakalipas. Natapos ang proyekto ng aming mga departamento at sabay rin kaming nag-graduate. Habang nasa balkonahe ng 2 palapag, hinintay ko ang simoy ng hangin at hinintay ko si Tanki. Nakita ko siyang nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigan sa lounge area sa ibaba. Bahagyang sumandal ako para makita siya. Nakahilig siya sa upuan. Tamad na nagsiswipe sa kanyang telepono. Mukhang bored. Noon ko narinig ang pangalan ko mula sa bibig ng kaibigan niyang si Duchiem. "Ki, narinig mo ba? Yung matigas na ulo na natalo mo sa pustahan dati. Nabasag niya ang helmet niya. Kamakailan, nag-confess siya kay Duyang, yung babae sa landscape design. Pero diretsyong tinanggihan, sa Duyang, malamig na malamig. Pero kapag nasa harap mo, para siyang banayad na orchid sa umaga." Sabi ni Wang Chang, kahit sino makakakita na gusto ka niya, pero wala ka talagang interes sa kanya. Huminga si Tanki ng mahina. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Boring na boring. Pero curious talaga ako. Paano kaya mawawala sa kontrol ang isang tulad niya? Isang diyosa na magiging isang baliw na diyosa. Diba't masaya yon? Paglaruan mo siya, Ki, subukan mong makipagrelasyon sa kanya ng 1 buwan, tapos hiwalayan mo. Tingnan natin ang reaksyon. Sa puntong ito, lumapit si Luxija, ang childhood friend ni Tanki. Madalas silang magkasama, kaya't akala ng marami ay magkasintahan sila. Pero nang magkaroon ng sunod-sunod na boyfriend, si Luxija, napagtanto ng mga tao na magkaibigan lang talaga sila. Anong nangyayari? Tanong ni Luxija. Inulit ni Duchim ang ideya niya. Sa unang pagkakataon, huminto ang paggalaw ng daliri ni Tanki sa telepono at ang mga mata niya ay umalis sa screen. Parang hinintay ang opinyon ni Luxija.
Ngumiti siya ng bahagya. Subukan mo, baka magkasundo kayo. Ki, dapat kang mag-date na rin. Dagdag ng isa pang kaibigan. Lalong naging excited si Duciem. Gusto mo lagi ng limited edition Kawasaki ko, di ba? Kung tatanggapin mo ang pustahan, ibebenta ko sa'yo sa presyong in-offer mo dati. Kasama pa ang collector's helmet na may pirma ni Warren. Tumayo si Tanki. Tumingin kay Luke Zijia. Sige, deal. Sa loob ng 5 minuto, narinig ko ang buong proseso ng pagiging isang pustahan. Pagkatapos, lumitaw si Tanki sa likod ko at nag-confess sa akin. Dapat sana ay tumanggi ako, pero hindi ko kinaya. Gusto ko ring gawing totoo ang 3 taong pantasya ko o baka umaasa akong ang aking sinseridad ay magpapakilos sa kanya. Kaya't sumang-ayon ako. Sa loob ng 1 buwan, kami ay parang mga ordinaryong magkasintahan naglalakad, kumakain, nanonood ng sine, pero hindi rin ganap na pareho. Dahil ang bawat hakbang ko ay puno ng tapang at kahihiyan. Ang mga bihirang pagkakataon ng paghawak ng kamay o yakap ay ako ang gumagawa ng unang hakbang. Sa unang pagkakataon na hinintay ko siyang halikan, inilayo niya ang ulo, kaya't ang halik ay napunta sa gilid ng labi ko. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Inakala ko na ang kanyang mga aksyon ang paghawak ng kamay, ang mga ngiti, ang mga halik ay patunay na siya ay nahulog na rin sa akin. Inakala ko na ang sinseridad ko ay gagantihan ng sinseridad. Inakala ko na nanalo ako sa pustahan. Tuyang, hindi mo ba tatawagin ang boyfriend mo para kumain? Nasaan siya? Yumuko ako. Ayaw ipakita ang luha sa aking mga mata. Nasa telepono siya? Siguro tungkol sa trabaho. Ang bait talaga ng boyfriend mo. Kahit gaano ka busy, inuuna ka pa rin niya. Hindi tulad ko. Ang asawa ko nasa dagat. Ako nasa bundok. Halos hindi kami nagkikita sa 1 taon. Sabi ng ate sa grupo. Bigla siyang may naalala. Nga pala, pupunta ka pa rin ba sa Herb Art Institute? 1 slot lang ang in-offer ng company. At kung tatanggapin mo, 3 hanggang 5 taon kang hindi makakauwi. Iniisip mo pa rin ba dahil sa boyfriend mo? Ang Herb Art Institute ay isang sikat na garden art museum sa Italy na may mahigit 100,000 metro kwadrado at 300 hardin na dinisenyo ng mga kilalang landscape artist. Natanggap ko ang imbitasyon noong araw ng kaarawan ko. Sa parehong araw, binigyan ako ni Tanki ng isang bituin na ipinangalan sa akin. Sabi niya, kahit nasaan ako, kapag tiningala ko ang langit, makikita kita. Ang kanyang tapat na pagpapahayag ng pag-ibig ay nagpalambot sa puso ko. Kaya't kahit na pangarap ko noon ang magtrabaho sa Herb, nagsimula akong magdalawang isip. Pero ang pagkaawa sa isang lalaki ay simula ng trahedya. Ang sobrang pag-asa ay humantong sa hindi perpektong pagtatapos. Nang tumingala ako sa kalangitan ng gabi, puno ng mga bituin na parang mga diamante. Ngunit natakpan ito ng aking sariling pangungutya at pait. Pagkatapos bumalik sa hotel, nagpadala ako ng email sa company. Sumang-ayon na sumali sa Herb. Dumating si Tanki na may dalang tasa ng ginger tea. Basang-basa ka buong araw, uminom ka nito para magpainit. Baka magkasipon ka. Inilapag niya ang tasa sa tabi ko at idinikit ang mukha sa leeg ko. Kinuskos ito ng bahagya. Aksidenteng nakita niya ang screen ng laptop ko na nagpapakita ng matagumpay na pagpapadala ng email. Napatigil ako. Mabilis na isinara ang website. Sa kabutihang palad, hindi siya masyadong nagbigay pansin. 2 araw mula ngayon, may opening ceremony para sa isang proyekto. Puntahan mo ako. Ito ang proyektong pinaghirapan ko mula nang magsimula akong magtrabaho. Gusto ko ikaw ang kasama ko sa mahalagang sandaling ito. Isang hibla ng pag-aalala ang humigpit sa isip ko. Sina Duciem at Luke Zijia ay nasa parehong team ni Tanki. Ito ba ang oras na isasagawa niya ang pustahan? Tumingin ako sa kanya at napansin ko ang bahagyang pagkabahala sa kanyang mga mata. Napagtanto ko na hindi ko na itago ang lamig sa aking tingin. Tuyang, okay ka lang ba? Umiling ako. Sumandal sa kanyang dibdib. Wala. Pagod lang ako. Tiningnan ni Tanki ang kama sa tabi at biglang namula ang kanyang mga tainga. Magpahinga ka na. Aalis na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Tumango ako ng tahimik pero bago siya lumabas, tinawag ko siya. Pupunta ako sa opening ceremony.
sa ganitong mahalagang sandali. Siyempre, kailangan kong nandyan. Sa araw ng opening ceremony, espesyal akong sinundo ni Tanki. Bilang punong arkitekto ng proyekto, kaagad siyang nakakuha ng atensyon ng lahat. Nahati ang bulwagan sa 2 lugar. Ang labas ay para sa networking sa mga industry partners, puno ng mga papuri at commercial flattery, habang ang loob ay para sa grupo ni Tanki. Karamihan ay mga dating kaklase na kilala ko mula sa interdepartment project noon. Nang hawakan ni Tanki ang kamay ko at pumasok kami, biglang tumahimik ang silid, pero mabilis din itong bumalik sa ingay. Napansin ko ang mga ngiti ng panunuya sa mga mata ng ilan, lalo na kay Luke Zija, na hayagang nagpapakita ng poot. Napagtanto ko na ang relasyon nila ni Tanki ay hindi lamang pagkakaibigan. Halimbawa, tuwing magde-date kami ni Tanki, palagi siyang may dahilan para tawagin siya pabalik sa opisina o para humingi ng tulong mula sa mga aksidente sa trapiko hanggang sa mga kakaibang bisita sa kanyang bahay sa gabi. Noong una, iniiwan niya ako agad para puntahan si Luke Zija. Pero isang gabi, iniwan niya ako sa kalye para kunin ang sarili kong taxi. Naharas ako ng 2 lasing at kung hindi dahil sa mga pulis na nagpapatrolya, baka napahamak ako. Nang makita ni Tanki ang mga sugat ko sa pulisya, puno ng pagsisisi at takot ang kanyang muka. Si Luke Zija, na nasa likod niya, ay tumingin sa akin na may ngiti ng panunuya. Sa pagkakataong yon, sinabi niya sa akin, "Ang tapang mo talaga." Pagkatapos noon, kahit anong dahilan ang gamitin ni Luke Zija, hindi na ako iniiwan ni Tanki sa kalye. Pero alam ko na pagkatapos akong ihatid pa uwi, agad siyang pumupunta kay Luke Zija. Sinubukan kong pigilan siya, pero hindi ko kailanman napatunayan ang mga palusot niya. Sa bulwagan, hinila ako ni Luke Zija palayo kay Tanki. Ito ang girlfriend ni Tanki, ang cold beauty ng landscape department noon. Sabi nila, sa kanya, si Tanki lang ang laman ng mga mata niya. Ngumiti ako kay Luke Zija at nakita ko ang komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, inggit at panunuya. Hindi nakapagtataka na si Ki ay nahumaling sayo. Sabi ni Duchem, binigyang diin ang salitang nahumaling na may malalim na kahulugan. Nagpalitan sila ng tingin ni Luke Zija, parang nagkakasundo ng walang salita. Naintindihan ko ang sitwasyon. Hindi ako hihiwalayan ni Tanki ngayon. Ang pagdadala niya sa akin dito ay marahil para gawin akong ilusyon na mahalaga ako sa kanya bago ako itulak sa mas masakit na pagkakanulo o simpleng gawin akong katawa-tawa sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kaya't sinundan ko ang laro ni Luke Zija. Nagkwento tungkol sa pinakanakakaantig na sandali. Ang pinakamahalaga sa akin ay noong sumugod siya sa bundok ng bulong para hanapin ako. Sabi niya, hindi niya kayang isipin na nag-iisa ako sa gubat at hindi siya makakapayapa kung wala siyang gagawa. Ang silid ay napuno ng tawa dahil alam ng lahat na hindi iyon ang personalidad ni Tanki. Ang ngiti ni Luke Zija ay natigilan. Si Ki, hindi nga siya magsasabi ng happy birthday dahil sa kaksensenan. Paano niya masasabi ang ganoong mga salita? Pinakita ko ang video na aksidenteng nakuha ng ate sa grupo. Sa video, puno ng dumi si Tanki, pero maingat akong binubuhat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Kapag naisip ko na nag-iisa ka, sa gubat ng walang tumutulong, hindi ko kaya. Paano ako makakapagpahinga ng hindi gumagawa ng kahit ano? Napuno ng katahimikan ang silid. Si Luke Zija ay halos maputi ang mga daliri sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa telepono. Ang kanyang mamangiti ay hindi na niya napigilan. May mga nagsimulang magbulungan at may mga nagulat na nakita ang ibang side ni Tanki. Hindi ko akalain na kaya ni Ki na magsalita ng ganoon. Talagang iba kapag may girlfriend na. Hinagis pabalik ni Luke Zija ang telepono sa akin. Galit na galit, hindi mo alam ang kahit ano. Si Ki ay, tumagilid ako. Nagpanggap na curious, ano? Ang ekspresyon ni Luke Zija ay naging mayabang. Sa tingin mo ba talaga na mahalaga ka kay Ki? Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Si Tanki ang nakatayo doon. Ang mga mata ay puno ng babala. Lumapit siya at humarang sa harap ko. Luke Zija, anong kalokohan ang sasabihin mo? Nakita ko ang babala sa mga mata ni Tanki at napilitan si Luke Zija na lunukin ang kanyang mga salita. Mabilis na sinira ni Duchem ang tensyon. Si Zija, kakabreak lang?
Tapos nagpapakain kayo ng dog food sa harap niya. Parang sinaksak ang puso niya, pilit na tumango si Luke Zigia. Napansin ko ang bahagyang paghinga ni Tanki ng maluwag. Ngumiti ako ng mahina. Akala ko sasabihin niya na hindi ako mahalaga sa'yo. Lumayo ang tingin ni Tanki. Hindi totoo yun. Talaga, ang lamig sa boses ko ay nagpagulat sa kanya. Mabilis na sumingit si Duchem. Siyempre, mahalaga ka sa kanya. Alam mo ba, nasugatan siya. Pero hindi niya sinabi sa'yo. Kaninang umaga, nakita ko siyang pilay-pilay. At nalaman ko lang, natigilan ako. Kailan siya nasugatan? Noong pumunta siya sa wulong para hanapin ka. Hindi alam kung anong halaman ang nakalmot sa kanya o kung anong insekto ang kumagat. Pero namaga at nagdugo ang paa niya. Sabi ni Duchem, hinila ang laylayan ng pantalon ni Tanki. Bagamat mabilis niyang ibinaba ito, nakita ko pa rin ang sugat. Sa wulong, maraming bihirang halaman. Ang ilan ay may katas na nagdudulot ng paso. Kung hindi maayos na ginagamot, lalala ang sugat. Kumunot ang noo ko. Bakit hindi ka nagpapagamot? Itinulak ni Tanki si Duchem. Huwag kang wala lang to. Nakalimutan ko lang pumunta sa ospital, pero sabi ng doktor, okay lang. Pinipilan ko ang aking labi. Medyo naiirita. Nung una, ang senior ko ay nasugatan din ng ganitong halaman. Kung hindi maayos na ginagamot, lalala ang sugat. May tindahan ng gamot sa harap. Hintayin mo ako dito. Huwag kang maglalakad ng maglalakad para hindi lalong masaktan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, panlilinlang, at pustahan ay itinapon ko sa likod ng aking isip. Hindi ko maiwasang malambot ang puso. Sa pagbabalik ko mula sa tindahan ng gamot, sinuri ko ang mga ekspresyon ng lahat kanina. Si Duchem ay nagtangkang magtago, si Luke Zigia ay nagpapanik, at si Tanki ay hindi sinasadyang umiwas. Isang naibong ideya ang sumagi sa akin. Hindi maikakaila na ang relasyon namin ni Tanki ay nagsimula sa panlilinlang, pero posible kayang, tulad ng aking dating ilusyon, hindi lamang panlilinlang ang nararamdaman ni Tanki. Baka ang mga sinabi niya kay Duchem noon ay dahil lamang sa pagmamalaki sa harap ng mga kaibigan. Kung bibigyan ko siya ng pagkakataon na maging tapat, sasabihin niya kaya ang totoo. Habang nag-iisip ng mga ganito, halos tumawid ako sa pulang ilaw. Nagdesisyon akong mag-usap ng tapat kay Tanki. Pero nakita ko siya kasama sina Duchem at Luke Zigia na lumabas mula sa isang private room. Instinctively, umatras ako at sumandal sa pader sa sulok ng hallway. Bakit mo sinabi sa kanya na nasugatan ako? Natakot ka bang masaktan siya? Sabi ni Tanki, kailangan mo namang gamutin ang sugat mo. Ikaw pa rin ang dakilang arkitekto, pero hinintay mo ang girlfriend mo na bumili ng gamot para sa'yo. Anong nakakahiya doon? Sagot ni Duchem, seryoso. Hindi ka ba naglalaro ng totoo? Nahulog ka na ba sa malamig na bulaklak na yan? Parang magkakaroon na ng bagong Kawasaki ang garahe ko. Huwag kang mangarap, sagot ni Tanki. Ginagamit ko lang ang sugat na to para makakuha ng kaunting simpatya. Napakababa naman noon. Sumingit si Luke Zigia. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ano naman ang tungkol sa ngayon? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Dahil sa kanya, kailan mo ba siya hihiwalayan? Hindi pa ngayon, sagot ni Tanki. Huminto si Luke Zigia. Pagkatapos ay nagpatuloy. Sa katapusan ng buwan, kaarawan ko. Hiwalayan mo siya sa araw na yon. Bilang regalo sa akin, okay. Hindi sumagot si Tanki. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin sa harap, nakita ko si Luke Zigia na lumapit at hinawakan ng laylayan ng damit ni Tanki. Sa oras na yon, may regalo rin ako para sa iyo, isang bagay na napagtanto ko lang na mali ako. Pagkatapos ng maraming taon, si Duchem na nakasandal sa pader ay tumawa ng mapanuya. Sapat na ang paglalaro. Kung hindi mo siya talaga gusto, sabihin mo na agad para magkaroon siya ng oras para gumaling. Sa tingin ko, seryoso siya sa'yo. Nang marinig niyang nasugatan ka, nagpanik agad siya. Pero kung gusto mo siya talaga, ang Kawasaki ko ay magiging bayad sa pagiging matchmaker ko. May grupo ng mga tao ang dumaan sa hallway, kaya't umatras ako para iwasan sila. Narinig ko lang ang paggalaw ng labi ni Tanki, pero hindi ko narinig ang sinabi niya. Nang tumingin ulit ako, bumalik na sila sa private room. Nakatayo ako sa hallway ng 1 minuto. Sinusubukang lampasan ang pakiramdam ng pagkakasakal. Nang bumalik ako sa private room, masiglang umupo si Luke Zigia sa tabi ko. Duyang,
Next week ang kaarawan ko. Pupunta ka rin, di ba? Tumingin ako kay Tanki. Pwede ba akong pumunta? Tumango siya. Siyempre, ngumiti ng mas malawak si Luxzija. Sabi nila, may inihanda ng regalo si Ki para sa akin. Pwede mo bang ispoil kahit kaunti? Curious na curious ako. Tumingin ako kay Tanki. Hindi ko rin alam. Ano yun? Naging malalim ang tingin ni Tanki. Tumingin kay Luxzija. Sa tamang oras, malalaman mo. Siguradong magugustuhan mo. Sa wakas, ngumiti ng buong ningning si Luxzija, pero ang liwanag sa aking mga mata ay ganap nang nawala. Kapag ang isang tao ay lubos ng lumamig, kahit ang pagkabigo ay hindi nakarapat-dapat pang banggitin, mabilis na naaprubahan ang aking visa at inayos na rin ng company ang aking flight ticket sa hindi inaasahan. Tumugma ito sa kaarawan ni Luxzija. Si Tanki naman ay kailangang magpunta sa isang business trip at babalik din siya sa parehong araw. Lahat ay nagkataon sa isang araw. Pagkatapos makarating, nag-text si Tanki para sabihing ligtas siyang nakarating. Pupuntahan kita pagkatapos ng trabaho. May sasabihin ako sa iyo sa birthday party ngayong gabi. Nang matanggap ko ang mensahe, kakapasok ko lang sa waiting area para sa aking flight. Oo, may sasabihin din ako sa iyo, Tanki. Maghiwalay na tayo. Sa panahon ng business trip ni Tanki, nagte-text at tumatawag kami ng normal. Walang anumang palatandaan ng problema. Pero dahil sobrang normal ito, nang maipadala ko ang mensahe ng paghihiwalay, agad na tumunog ang telepono ko. Sunod-sunod ang tawag ni Tanki at puno ng mensahe ang aking screen. Hiwalay na parang bumagsak sa bangin. Sino ba ang hindi kayang gawin yon? Binlock ko si Tanki sa WeChat at pinalitan ko rin ang aking SIM card. Biglang naging tahimik ang mundo. Maya-maya, inihayag ng flight attendant ang boarding. Nang makarating ako sa gate, may kaguluhan sa malayong security check area na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Hindi ko ito pinansin at tahimik na sumakay sa eroplano patungong Italy. Na-delay ang flight ng ilang oras. May mga pasaherong nagsalita tungkol sa isang lalaking parang baliw na sumugod sa security check at kalaunan ay hinila ng pulis. Mabilis na nakalimutan ang insidenteng ito at maayos na nagsimula ang flight. Pagkarating sa Germany, binuksan ko ang telepono at natanggap agad ang mensahe mula sa ate sa grupo. Duyang, parang tumawag si Tanki sa reception desk para magtanong tungkol sa'yo. May bagong empleyado na hindi pa sanay at sinabing umalis ka na patungo sa ibang bansa. Ligtas ka na ba sa eroplano? Nag-imbento ako ng dahilan na nagtaksil daw si Tanki. At gusto pa akong isali sa isang love triangle. Hiniling ko sa ate na itago ang aking kinaroroonan. Galit na galit siya at agad na sumang-ayon na itago ang impormasyon ko. Pero hindi inaasahan na ang bagong receptionist ang magkakasala. Sa kabutihang palad, nadaanan niya ang desk at narinig ang pagtatanong ni Tanki. Kaya't agad niyang pinutol ang tawag. Pagkatapos magpadala ng mensahe sa ate para sabihing ligtas ako. Biglang sumagi sa isip ko ang kaguluhan sa security check kanina. Posible kayang si Tanki iyon, pero mabilis ko itong itinakwil. Isang lalaki tulad ni Tanki na mayabang at puno ng kumpiyansa. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Lalo na para sa akin, ang ulap ay dahan-dahang lumilipad. Ang paglubog ng araw ay naglalaho at ang mga bituin ay nagsimulang magliwanag sa kalangitan ng gabi. Ang Italy ay isang bansang puno ng passion at romansa kung saan pinahahalagahan ng mga tao ang bawat sandali ng pag-ibig. Ang pulang paglubog ng araw ay bumalot sa hardin parang isang mainit na liwanag na nagbibigay buhay sa lahat. Sina Elena at Marco, na nakatayo sa magkahiwalay na hardin, ay nagkita ng hindi inaasahan sa iisang landas. Nagyakapan sila na parang nawala ang lahat ng bagay sa paligid. Si Emilia, na tumitingin mula sa malayo, ay puno ng paghanga ang mga mata. Kinuha ko ang maliit na pala at kumuha ng isang dakot ng lupa na mabango ng damo at tinukso ko siya. Mas matamis pa to kaysa sayo. Tuyang, ang sama mo talaga. Ang aming tawa ay nagpabuwag sa romantikong atmosphere. Ngumiti akong humihingi ng tawad at si Emilia naman ay kumuha ng kaunting basang lupa at ipinahid sa ilong ko bago niya ako pinatawad. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Duyang, wala ka talagang kaunting pagnanasa sa pag-ibig. 6 na taon na, maraming nanligaw sa'yo.
Pero mas marami kang sinasabi sa mga halaman kaysa sa mga lalaki. Ngumiti ako ng kalmado. O nga, mas nag-aalala ako kung bakit hindi pa namumulaklak ang aking bird of paradise. Napairap si Emilia. Parang nawalan na ng pag-asa sa akin. Sa puntong ito, dumating ang security guard na si Derry na parang natagpuan ng tagapagligtas nang makita ako. Duyang, halika, may isang Chinese na bisita na hindi ko maipaliwanag sa English. Sabihin mo sa kanya na sarado na ang museum, bukas na lang bumalik. Si Derry ay halos 90 taong gulang at Italyano lamang ang sinasalita. Ngumiti ako. Sige, maliit na bagay. Kakausapin ko siya. Pinagpag ko ang dumi sa aking kamay sa apron at naglakad patungo sa gate ng museum. Mahaba ang hallway patungo sa entrada. Sa kalagitnaan, dahan-dahan ang aking mga hakbang. Ang figura sa labas ay pamilyar si Tanki. Kahit gaano kadeterminado ang pag-alis ko noon, may mga sandali na biglang sumusulpot ang emosyon na nagpapabalik sa mga alaala na hindi dapat maalala. Minsan, naisip ko na bigla siyang lilitaw sa isang sandali ng buhay ko. Tulad ngayon, pero hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 6 na taon, makikilala ko pa rin siya sa isang silweta lamang. Nang marinig ang aking mga hakbang, lumingon si Tanki. Halos sabay-sabay, tumalikod ako at tumakbo. Narinig ko ang mga hakbang sa likod ko na lalong lumalapit. Hinawakan niya ang aking pulso at hinila ako sa kanyang bisig. Hinigpitan ko ang aking maskara at nagpanggap na magsalita ng matatas na Italyano. Ginoo, pakikalabasan mo ako. Hindi pinansin ni Tanki ang aking pagsasalita at hinila ang maskara ko. Huwag ka nang magpanggap. Duyang, nagpumiglas ako, pero masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas namin. Bitawan mo ako. Hinigpitan niya ang hawak, pero unti-unting niluwagan. Kahit hinawakan pa rin ang pulso ko, hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Duyang, bakit ka biglang umalis noon? Tumingin ako sa kanyang mukha na parang iniwan ko siya. Natawa ako sa loob-loob. Nakakatawa talaga. Biglang may narinig kaming ikatlong hanay ng mga hakbang. Si Mien, ang operations manager ng hardin, ang dumating. Sinamantala ko ang pagkakataon. Hinila ang pulso ko at kinurot ang likod ng kanyang kamay para makawala. Si Jitan ba ito? Tanong ni Mien. Tumango si Tanki. Hinimas ang kinaroroonan ng kurot. Ako nga. Humihingi ng paumanhin si Mien. Nakalimutan kong sabihin kay Derry na na-delay ang flight mo. Pasensya na. Napagtanto ko na nagpa-appointment na pala si Tanki sa director ng museum. Napakalawak ng mundo, pero bakit kami nagkita rito? Nilagay ko siya ng babala na huwag akong guluhin sa harap ng mga kasamahan at balak ko sanang tahimik na umalis. Pero tinawag ako ni Min. Tuyang, pasensya na. Alam ko na hindi ito oras ang trabaho mo. Pero si Jitan ay nagpa-appointment sa direktor. Isang gabi lang siya rito sa Italy at gusto niyang pumili ng mga hardin para sa kanyang proyekto. Sana makatulong ka sa pagpapakilala. Ngumiti ako ng pilit, syempre. Tungkulin ko to. Si Tanki ay may proyektong villa complex sa isang burol. Bukod sa pangunahing bahay at mga secondary villa, 50 acres ang inilaan para sa landscape design. Ito ay isang malaking proyekto, kaya't espesyal na hinintay ng direktor na samantalahin ko ang pagkakataong ito. Sa paglilibot, si Mien ang pangunahing nagsalita at sumunod lang ako para tumulong kung kinakailangan. Madilim na at medyo malabo ang mga ilaw. Habang dumadaan kami sa isang batong landas, hindi ko sinasadyang natapilok. Agad na lumingon si Tanki at hinawakan ako. Si Mien, isang fan ng Chinese martial arts films, ay itinulak ang kanyang salamin. Ang mga mata ay kumikinang. Wow, baka naman nag-aral ng martial arts si Jitan. Parang naririnig niya ang lahat ng direksyon. Hinawakan pa rin ni Tanki ang kamay ko. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Inuga ko ang paa ko, medyo na-dislocate lang. Hindi naman malala. Umiling ako at sinubukang bawiin ang kamay ko, pero hindi niya binitawan. Sigurado kang okay ka. Si Mien at ang kanyang asawa ay mga fan ng Korean dramas at agad nilang napansin ang kakaibang atmosphere. Nagpalipat-lipat ang kanilang tingin sa pagitan namin ni Tanki. Gumamit ako ng kaunting lakas para mabitawan ang kamay niya. Tinitigan siya. Salamat, Jitan. Okay talaga ako. Naintindihan ni Tanki ang aking distansya. Ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw
ay mukhang malungkot. Pagkatapos, sinadya niyang bagalan ang lakad para makasabay sa akin. Sa huli, napansin ni Min na medyo nahuli na kami. Biglang huminto si Tanki. Ang tingin ay natuon sa isang grupo ng Bird of Paradise o Hak Vong Lan. Sinundan ni Min ang kanyang tingin at masiglang sinabi, ang mga bulaklak na yan ay dinisenyo ni Duyang. Duyang? Ipaliwanag mo nga. Sabi ni Min. Tumango ako, pero biglang bumalik ang isang alaala mula 6 na taon na ang nakalipas. Noon, natagpuan namin ni Tanki ang isang kumpol ng namumulaklak na Bird of Paradise sa isang burol. Ang Bird of Paradise ay isang tropikal na halaman at sa malamig na klima ng Jingzhou, kahit na alagaan ng maigi, bihira itong mamulaklak. Sobrang nagulat ako noon at hinila si Tanki para makita ito. Ang Bird of Paradise ay isang hindi pansining halaman, pero dahil ang hugis nito ay parang isang crane, tinawag itong hakbonglan. Ayon sa alamat, may isang magkasintahan na pinaghiwalay ng pagkakaiba ng kanilang estado. Napilitan ng babae na ipakasal sa iba. Sa araw ng kasal, tumakas siya mula sa kanyang kalesa, pero aksidenteng nahulog sa bangin. Natagpuan ng lalaki ang kanyang katawan at nagpakamatay rin. Mula noon, sa ilalim ng bangin, kung saan hindi angkop ang kondisyon para sa mga halaman, tumubo ang isang kagubatan ng hakbonglan. Pero pagkatapos ng isang gabi, nalanta ang lahat ng bulaklak. Sabi ng mga tao, sila ang mga reincarnation ng magkasintahan at ayaw nilang maistorbo ng mundo, kaya't naging mga crane at lumipad ng magkasama. Ang hakbonglan ay sumisimbolo sa tapat na pag-ibig, kalayaan, kaligayahan, at kagalakan. Nun, niyakap ako ni Tanki at dahan-dahang sinabi, sa hinaharap, magtatanim din tayo ng hakbonglan sa bahay natin. Ako ang magdidisenyo ng bahay at ikaw ang magdidisenyo ng hardin. Okay, mula sa sandaling iyon, ang bawat disenyo ko ay may bakas ng hakbonglan. Tuwing makikita ito ni Tanki, tinutokso niya ako kung nagsimula na ba akong magplano ng hardin natin sa hinhinarap. Isang boses ang tumawag sa pangalan ko. Hinila ako pabalik sa realidad. Inayos ko ang aking paghinga at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Maya-maya, lumingon si Tanki. Ang boses ay mabigat at malungkot. Duyang, alam mo ba, sa loob ng 6 na taon, hinintay ko ang bawat hardin sa mundo na may hakbonglan. Umaasang makakahanap ako ng balita tungkol sayo. Dahil kailangang umalis si Tanki kinabukasan, mabilis na natapos ang proseso ng pagpili ng disenyo, pero umabot ito hanggang hating gabi. Hindi na kailangan ng aking presensya sa pagpirma ng kontrata. Hinintay ako ni Tanki. Hintayin mo ako saglit. Okay, gabi na. Ihahatid kita pauwi. Natakot akong tumakas ulit ako. Kaya't mabilis niyang nilagdaan ang kontrata. Nang sumakay ako sa taxi, tumakbo siya mula sa museum. Bukas aalis na rin ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sa rearview mirror, nakita ko ang kanyang figura na unti-unting nawawala. Nanatili akong tahimik. Pero pagka-uwi ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulisya. Pagdating ko sa istasyon, nakaupo si Tanki sa bench. Walang dala. Mukhang walang buhay. Sabi ng pulis, ninakawan daw si Tanki at ako lang ang kilala niya rito. Kaya't hinintay nila akong tumulong. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Paano mo nakuha ang numero ko? Sa kontrata, sagot niya. Sa kontrata? Totoo na may contact information ng mga designer, pero nasa appendix lang ito? Hindi masyadong halata. Sa dami ng order ni Tanki ngayon, mahigit 30 designer ang kasama. Kung madaling makita, dapat si Mien ang naalala niya. Sinadya mo ba akong sundan? Hindi nataranta si Tanki. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Duyang, nakalimutan mo ba? May mga bagay pa tayong hindi na pag-usapan ng malinaw. Natawa ako. Ang mga mata ay puno ng panunuya. Ano? Galit ka ba dahil hindi mo ako naloko? Tanki, natigilan. Ang mukha ay unti-unting namutla. Ang mga mata ay puno ng gulat at kaguluhan. Kailan mo nalaman? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung sasabihin ko na alam ko mula sa simula. Ano? Alam ko mula sa gabing yon ng graduation party. Ang buong katawan ni Tanki ay natigilan. Ang mga labi ay nanginginig. Gusto ninyong makita kung gaano ako mawawala sa kontrol dahil sa'yo. Gusto ko rin makita kung gaano ka malalaro. Umiling ako, puno ng pagkabigo.
pero nakakabagot talaga. Naging mabigat ang paghinga ni Tanki, pero sinubukan niyang manatiling kalmado. Ibig sabihin, hindi mo ako minahal. Hindi totoo, minahal kita. Pero iyon ay noon lamang. Ang pag-ibig at ang dating pag-ibig ay isang salita lang. Ang pagkakaiba, pero iyon ay isang buong nakaraan. Noon, bobo lang ako, pero Tanki, tanungin mo ang sarili mo. Nararapat ba ako sa pag-ibig mo? Sa 3 buwan na magkasama tayo. Tuwing sinadya mong antigin ako, iniisip mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Kapag itinakwil mo ako, kinuha ko ang ilang pera mula sa pitaka ko. Sapat para makasakay siya ng taxi patungo sa paliparan. Sa nakaraan, hindi ko kayang makita kang nag-aalangan sa kalsada. Pero hanggang dito lang ang kaya kong tulong. Mula ngayon, huwag mo na akong kontakin. Tiningnan ni Tanki ang pera sa kamay ko, pero hindi niya tinanggap. Kaya sa 3 buwan na magkasama tayo, laro lang din ako para sa'yo. Kahit sinubukan niyang magpanggap na kalmado, nang naalala ko ang mga pagkakataong tunay kong ibinigay ang aking pag-ibig, ramdam ko pa rin ang sakit sa dibdib ko. Ang damdamin ko ay maaring laro lang sa'yo, pero alam ko na ibinigay ko yon ng buong sinseridad. Inilagay ko ang pera sa bulsa ng kanyang jacket at kumaway ako sa taxi. Sa kabilang kalsada, aalis na ako. Lumapit si Tanki para harangan ako. Kung saan-saan ako lumiko, sinusundan niya ako. Hinawakan niya ang pulso ko. Tinitigan ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Sinusubukang makawala. Bitawan mo ako? Huwag mo akong pilitin na ibalik ka sa pulisya sa kasong harassment. Ang boses ni Tanki ay paos. Puno ng kawalan ng pag-asa. Duyang, inaamin ko, sa simula, pustahan nga ang dahilan. Pero pagkatapos, wala na akong pakialam sa pustahan. Nagdesisyon akong sabihin kay Duchem na, natalo ako sa'yo. Ang mga alaala mula 6 na taon na, ang nakalipas ay biglang naging malinaw. Natawa akong malamig, pero nagdalawang isip ka, di ba? Nang nag-aalangan ka kung hihiwalayan mo ako o sasabihin ang totoo. Nang sinabi ni Luke Zidja, nahiwalayan mo ako sa kaarawan niya bilang libangan, nagdalawang isip ka, humugot ako ng malalim na hininga. Pinipigilan ang hapdi sa aking ilong. Hindi ko na pakialam ang pustahan. Ang pakialam ko lang ay kung tunay kang umiibig sa akin, dapat matatag kang pumili sa akin ngayon. Sa susunod, palagi. Pero nagdalawang isip ka dahil natakot kang mawala ako kapag nalaman ko ang totoo. Pero pagkatapos, nagsisi ka araw-araw, iniisip na kung naging tapat ka noon, hindi sana natin kailangang maging ganito. Alam ko na gusto mo ang hakbonglan, kaya't sa loob ng 6 na taon, hinintay ko ang bawat hardin na may hakbonglan. Umaasang makakahanap ng balita tungkol sa'yo. Duyang, mali ako noon. Patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin. Pwede ba? Umiling ako. Tumawa ng walang lakas. Sa mundong ito, mayroong lahat, maliban sa kung sana. Tanki, ang hindi mo kayang bitawan ay hindi pag-ibig, kundi ang katotohanan na natalo ka sa sarili mong pustahan. Namula ang pulso ko dahil sa sobrang higpit ng hawak niya. Kumunot ang noo ko. Nasasaktan mo ako. Mabilis na niluwagan ni Tanki ang hawak. Sinamantala ko ang pagkakataon, hinintay ko siya at mabilis na sumakay sa taxi. Pagkapasok ko, agad kong nilak ang pinto. Pero nakatayo lang si Tanki sa lugar, walang intensyong habulin ako. Biglang naramdaman ko na medyo OA ang reaksyon ko. Nang umalis ang taxi mula sa kalye, ang mga damdaming pinigilan ko ay biglang sumabog. Ang mga pisngi ko ay malamig dahil sa luha. Noon ko napagtanto na hindi ko pa rin talaga siya tuluyang nabitawan. Naisip ko na sa pagmamalaki ni Tanki. Pagkatapos ng mga sinabi ko, hindi na siya muling lilitaw sa harap ko. Pero hindi ko inaasahan na si Mien ang magsasabi na espesyal na hiniling ni Tanki na lahat ng designer ay kailangang naroon para matiyak ang orihinal na disenyo. Kaya't napilitan akong bumalik sa China para sa kanyang proyekto. Sa daan pabalik, nalaman ko na nagbukas na si Tanki ng sariling design company. Kasama pa rin ang mga dating kasamahan. Bago simulan ang proyekto, kailangan kong makipag-usap kay Tanki tungkol sa paghahati ng design zones. Kaya't nag-ayos ako ng meeting sa kanya. Naghahanda rin ang kanyang company ng dekorasyon para salubungin kami. Pero nang lumitaw ako, biglang tumahimik ang masiglang atmosphere. Parang bumalik ako sa 6 na taon na ang nakalipas.
Ang mga pamilyar na mukha ay puno ng gulat, nagbubulungan. Si Luxzija ay lalong nagpanik, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago-bago. Halatang hindi nila alam na ako ang isa sa mga landscape designer ng proyekto. Hawak ni Luxzija ang isang baso ng red wine. Ang likido sa loob ay bahagyang nanginginig, nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Lu Wei, kailan darating si Boston? Tiningnan ni Lu Wei. Ang kanyang assistant, ang kanyang relo, mga 5 minuto pa. Malakas na inilapag ni Luxzija ang baso, kaya't nabasag ang tangkay nito na nagdulot ng matinis na tunog. Hinila niya ako sa isang hardin sa loob ng gusali, puno ng hakbonglan. Maayos ang kontrol ng temperatura at humidity, perpekto para sa halamang ito. Inikot ko ang pulso ko at madaling nakawala mula sa kanyang hawak. Anong gusto mo? Kumislap ang puot sa mga mata ni Luxzija, pero sinubukan niyang pigilin ito na nagpangyari sa kanyang mukha na mukhang kakaiba. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Kung umalis ka, nang ganoon ka determinado, bakit ka bumalik? Natawa ako. Ang mga mata ay puno ng panunuya. Ano ang kinatatakutan mo? Natatakot ka bang makita ulit ako ni Tanki? Baka hindi mo alam, nagkita na kami sa Italy. Natigilan siya? Halatang hindi niya alam ito. Pero mabilis siyang nakabawi. Bakit ako matatakot? Sa loob ng 6 na taon, ako ang kasama ni Tanki at ikaw ay isang dating nobya lang na walang kabuluhan. Huwag kang umasa na gagamitin mo ang white moonlight card para bumalik sa kanya. Sumandal ako sa railing, kalmado. Kung ganon, bakit ka pa rin balisa ngayon? 6 na taon kang kasama niya, pero natatakot ka pa rin sa aking presensya. Hindi mo ba naisip na mas kawawa ka kaysa sa akin noon? Huwag kang masyadong magmalaki, sabi niya, pero ang boses ay kalmado. Bumalik ako para magtrabaho, hindi para makipagkompetisyon sa'yo para sa isang lalaki. Sa buhay ko ngayon, si Tanki ay hindi man lang kwalipikadong maging isang dumadaan. Huwag mo akong ituring na kaaway. Maari kang magpababa sa sarili mo, pero huwag mo akong idamay. Nagkatigilan ang mukha ni Luxzija. Hindi pa rin siya sumuko. Kung wala ka talagang damdamin kay Tanki, umaasa akong mag-aatras ka sa proyektong ito. Maari kitang irekomenda sa iba pang proyekto o sabihin mo lang ang kondisyon mo. Tiningnan ko ang kanyang gold business card. Noon ko napansin na ang logo ng company ni Tanki ay isang hakbonglan. Ngumiti akong mahina. Tinatanggihan ko, hindi dahil sa sino man, kundi dahil may responsibilidad ako sa trabaho ko. Wala akong intensyon kay Tanki. At saka, may fiancé na ako. Itinaas ko ang kamay ko at sa aking daliri ay kumikinang ang isang singsing na diamante sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos, umalis ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Tanki na nakatayo roon. Hawak ang isang magandang buke ng hakbonglan. Sa gitna ng makulay na bulaklak, ang kanyang mukha ay namutla ng nakakatakot. Sa huli, hindi na ibigay sa akin ang buke na yon. Nang iabot ito ni Tanki, sinagot ko siya ng magalang pero malamig. Salamat. Pero sa hardin ko, ang pinakasobra ay ang hakbonglan. Ang tungkol sa fiancé ay kasinungalingan lamang. Ginamit ko lang ang singsing bilang dahilan para hindi na magpatuloy ang anumang koneksyon kay Tanki at Luxzija. Pero mali ang pagkakaakala ko sa determinasyon ni Tanki. Ang aksyon ko ay lalong nagpasigla sa kanya. Sa isang pagkakataon na hindi ako handa, hinila niya ako sa isang maliit na storage room at pinilit akong tawagan ang hindi umiiral na fiancé. Kung hindi mo siya tatawagan, ibig sabihin, nagsisinungaling ka, wala kang fiancé? Hindi, di ba? Ang mainit na hininga ni Tanki ay humaplos sa aking tainga. Napakalapit naming dalawa na naririnig ko ang bawat tibok ng kanyang puso. Pero kahit na ganoon, wala itong halaga. Kahit na may fiancé ako, hindi ko kailangang ipakita sa'yo. Tuyang, kaya ko, sabi niya. Hinigpitan ng yakap sa baywang ko. Ang kanyang labi ay dumampi sa aking leeg. Isang alarmang tumunog sa isip ko. Seryoso siya. Nagpumiglas ako. Ang boses ay nanginginig sa takot. Bitawan mo ako? Tanki, nababaliw ka na ba? Oo, nabaliw na ako. 6 na taon na ang nakalipas. Nung umalis ka nang walang paalam, sumugod ako sa security check ng paliparan. Itinuring akong baliw at hinila ng pulis. Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Duyang,
Naalala ko ang insidente ng lalaking sumugod sa security check. Kaya pala, si Tanki iyon. Ang kanyang mga halik sa aking leeg ay naging mas matindi at ang masikip na espasyo ay naging mas nakakasakal. Nauubos na ang lakas ko at natakot ako. Isang luha ang tumulo sa kanyang balikat na nagpatigil sa kanya, bitawan mo ako. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang yakap. Sa susunod na segundo, itinulak ko siya ng malakas at tumakbo palabas ng storage room. Si Luxzija, na hinintay si Tanki, ay nakita akong tumakbo mula sa maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay dumilim at nang tumingin siya sa loob, halos puno ng galit ang kanyang tingin. Ang taglaga sa Jingzhou ay malamig at komportable. Hindi mainit tulad ng tag-araw o malamig tulad ng taglamig. Perpekto ito para sa trabaho sa labas. Pagkatapos ng paghahati ng zones, bawat designer ay namuno sa kani-kanilang construction team para sa pagsukat at paglilinis ng site. Kahit may mga makinarya para sa clearing, mas gusto ko pa rin gawin ito ng kamay. Ang pagtuklas ng bihirang halaman, ang paghukay ng mabangong lupa, lahat ng ito ay nagpapabuti ng aking mood. Habang hawak ang blueprint at iniisip ang tapos, nalarawan sa aking isip. Biglang sumakit ang aking bukong-bukong at unti-unting nangalay ang buong binti ko. May narinig akong kaluskos sa damo sa tabi, parang may gumalaw papasok. Isang hindi magandang pakiramdam ang sumagi sa akin. Hinila ko ang laylayan ng aking pantalon, dalawang maliit na bakas ng kagat, ang lumitaw sa balat, at ang paligid ay nagsimulang mamaga at maging lila. Kagat ng ahas. Sa ganitong kondisyon ng lugar at kapaligiran, paano magkakaroon ng ahas? Agad akong kumuha ng tali mula sa aking buhok at itinali ito 3 sentimetro mula sa sugat upang mapabagal ang pagkalat ng lason. Ayang, Ayang, sigaw ko. Ang namamahala sa construction team, si Ayang, ay agad tumakbo sa akin nang marinig ang tawag ko. Mabilis akong nagbigay ng utos. Pakinggan mo. Agad na ipaalam sa grupo na may ahas. At buhatin mo ako papunta sa sasakyan. Kailangan kong makarating agad sa ospital. Nakagat ako ng ahas, hindi na nag-aksaya ng salita si Ayang at yumuko upang buhatin ako. Pero bago pa siya makagalaw, may ibang kamay na biglang lumitaw. Bago ko pa makita ng malinaw, nabuhat na ako isang yakap na parang prinsesa. Si Tanki iyon. Namutla ang mukha niya. Puno ng tensyon ng mga mata at mabilis ang mga hakbang. Bahagya akong nagpumiglas, pero nang makita ko ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala, ang kamay kong nagtutulak ay biglang huminto. Nakita mo ba ang ahas? Tanong niya. Umiling ako, pero base sa karanasan ko, may lason ito. Inilapag ako ni Tanki sa upuan ng sasakyan. Habang ikinakabit ang seatbelt, nanginginig ang kamay niya, kaya't hindi niya maikabit ng maayos. Noon ko napansin na namumutla siya, pawis na pawis. At parang nagyelo ang buong katawan. Ngumiti ako ng mapanuya. Hindi naman ganun kalakas ang lason ng ahas na yon. Hindi pa ako mamamatay. Pero kung ipagpapatuloy mo ang ganyang estado habang nagmamaneho, baka hindi talaga ako makapagtiwala. Sinubukan ni Tanki na kumalma. Huminga siya ng malalim ng ilang beses bago sinimulan ang sasakyan. Sa kabutihang palad, tama ang aking hinala, sabi ng ospital. Ang ahas ay may mababang toxicity at hindi nakamamatay. Ipinadala ko ang impormasyon tungkol sa ahas sa grupo ng trabaho, nagbabala sa lahat na maging maingat. Ang aking team ay binubuo ng mga eksperto sa pananaliksik sa flora at fauna. Marami sa kanila ay nakaranas na ng fieldwork sa kagubatan. Sa tulong ng rescue team, mabilis na nahuli ang ahas. Nag-research ako online at lalong naging sigurado sa aking hinala. Ang ahas na ito ay gustong-gusto ang mamasa-masa at madilim na lugar, pero ang lugar kung saan ako kinagat ay tuyo, walang tubig, at walang angkop na taguan. Sa madaling salita, imposible sanang magkaroon ng ahas doon. Isang posibilidad lang ang natitira, may naglagay nito ng sinadya. Naalala ko na sinabi ni Tanki noon na si Luxzija ay mahilig mag-alaga ng mga kakaibang hayop. Binuksan ko ang aking contact list at nagpadala ng friend request kay Luxzija. Gaya ng inaasahan, hindi siya nagulat nang makipag-ugnayan ako sa kanya. Sa katunayan, nang makita niya ang sugat sa aking bukong-bukong, ngumiti siya ng may kasiyahan.
ito ay babala lamang. Kung aatras ka sa proyektong ito, ang alok ko noon ay valid pa rin. Pumili ka resources o pera? Sabi niya. Ngumiti ako. Kung aalis ako, 6 na taon na ang nakalipas. Umalis ako, pero hindi mo pa rin nakuha ang gusto mo. Kung aalis ako ulit ng 6 na taon, sa tingin mo magbabago ba ang resulta? Kinipit niya ang kanyang mga mata. Ang boses ay puno ng panunuya. Hindi mo inaalala ang alok ko. Kaya't bakit mo ako hinintay rito? Gusto mo bang ipagmalaki ang panalo mo? Tumayo ako mula sa mesa. Hinila ang kurtina na naghihiwalay sa hospital bed. 2 pulis ang nakaupo roon. Naghihintay. Ngumiti ako. Siyempre, para makipagtulungan ka sa investigasyon ng pulis. Pagkalipas ng mahigit 6 na buwan, natapos na rin ang landscape portion ng villa complex. Ang maintenance at pangangalaga ay ipapasa na sa gardening team. Sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon kami ni Tanki ng kasunduan. Kung gagamitin niya ang personal na bagay para guluhin ako sa oras ng trabaho, handa akong magbayad ng penalty para iwan ang proyekto. Alam niyang seryoso ako, kaya't hindi siya nangahas na subukan, natatakot na. Baka mawala ulit ako ng walang bakas. Pagkatapos malaman ang tungkol sa pagpapakawala ni Luxidja ng ahas, pinalayas siya ni Tanki mula sa kanyang company. Nang wala na ang 2 ito na nanggugulo, maayos na naayos ang aking trabaho. Pero pagkatapos ng oras ng trabaho, medyo nakakainis pa rin si Tanki. Nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan mo sa Italy. Wala kang boyfriend? Lalong wala kang fiancé, di ba? Tanong niya. Alam ko na sooner or later, malalaman niya ang totoo. Kaya't hindi ko itinago. Oo, gusto ko lang ng dahilan para tuluyang putulin ang koneksyon natin. Kaya't pwede bang huwag mo na akong guluhin? Pagod na ako. Ang pakiramdam ng discomfort sa puso ko ay lalong naging malinaw hanggang sa naging galit na. Ang tingin ni Tanki ay bumagsak, nakatitig sa lupa ng matagal. Dumaan ang hangin at ang kanyang damit ay dumikit sa kanyang katawan. Noon ko napansin na sobrang payat na niya. Ang kanyang boses ay paus, halos hindi marinig. Mula noon, maliban sa mga mandatoryong meeting, hindi na ulit nagpakita si Tanki sa harap ko. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay sa gabi, bago ako bumalik sa Italy. Malakas ang ulan sa Jingzhou buong araw. Biglang tumawag si Duchem. Duyang, pakikalaban. Iligtas mo si Tanki. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Pagdating ko sa racetrack, nakita ko ang isang itim at pulang motorsiklo na mabilis na tumatakbo sa basang track. Sa isang kurba, nadulas ang gulong. At ang tao at motorsiklo ay gumulong sa damuhan sa gilid. Natakot ako at tinakpan ang aking mga mata, pero wala pang 1 minuto. Narinig ko ulit ang dagundong ng makina. Nanginginig ang boses ni Duchem. Pinapahamak niya ang sarili niya. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat siya hinintay sa pustahan. Pero matagal ko nang napansin na tunay na nagmamahal si Tanki sa'yo. Noong umaga na umalis ka patungo sa ibang bansa, ipinadala niya sa akin ang susi ng kanyang paboritong motorsiklo. Iyon ang paraan niya ng pag-amin na natalo siya. Mahal na mahal ka niya, dagdag ni Duchem. Habang sinasabi niya ito, muling bumagsak si Tanki at ang motorsiklo ay nagsimulang magbuga ng itim na usok. Tinitigan ni Duchem si Tanki na nahihirapang itayo ang motorsiklo. Ang boses ay puno ng panik. Duyang, nagsisi siya sa loob ng 6 na taon. Nagdusa siya ng 6 na taon. Patawarin mo na siya. Pakikalaban. Ang malakas na hangin at ulan ay humampas sa aking muka. Masakit na masakit. Tinitigan ko ang nagmamakaawang ekspresyon ni Duchem at biglang naramdaman ko na ang anumang simpatya na mayroon ako para sa kanila ay tuluyang nawala. Natawa akong malamig. Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay nagdudulot ng kapatawaran. Huwag mong gawing parang ako ang mali dahil hindi ko kayo pinatawad. Nandito ako ngayon dahil ayokong kung mamatay siya, ang dahilan ay konektado sa pangalan ko. Naintindihan mo, bumaba ako sa racetrack. Malakas ang ulan at hangin at ang payong ko ay tinangay. Nakatayo ako sa gitna ng track, tinitingnan ng dulo ng kalsada. Ang dagundong ng makina ay lalong lumapit, lumakas. Isang matinis na preno ang tumunog at ang gulong ay nag-iwan ng mahabang itim na marka sa kalsada. Ang amoy ng gasolina ay tumama sa ilong ko kasabay ng hangin. Tinitigan ako ni Tanki.
Siniguradong hindi siya nagkamali ng tingin. At pagkatapos ay bumaba mula sa motorsiklo, naglalakad patungo sa akin. Walang sinabi, hinila niya ako sa isang lugar na may bubong. Kinuha niya ang isang tuwalya mula sa kanyang bulsa. Gustong punasan ng aking buhok. Magagawa ko na, sabi ko, ang mga gasgas sa kanyang muka na hinugasan ng ulan ay muling nagdugo. Malamig ang boses ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Sa sandaling iyon, biglang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi. Tumawa bigla at pagkatapos ay umiyak ng hindi mapigilan. Nag-aalala ka pa rin sa akin, di ba? Kung hindi ka sana nandito. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang sertipiko. Palagi kong nakakalimutan ibalik ito sa'yo. Ito ang sertipiko ng bituin na ipinangalan mo sa akin. Kamakailan, nalaman ko na nawala na ito sa universo. Kahit nawala na ito, ang sertipikong ito ay patunay na ito ay dating umiral. Kung paano mo ito hahawakan ay nasa iyo na. Hindi ko na kailangan ito. Kinuha ni Tanki ang sertipiko. Ang mga mata ay walang laman. Nawala ang lahat ng liwanag. Bumulong siya, kahit ito ay nawala na rin. Pagkatapos, ang kanyang boses ay nanginginig. Parang nagmamakaawa. Duyang, ano man ang parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Pero pakikalaban, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Bumuntong hininga ako ng walang lakas. Tanki, isang basag na salamin. Kahit ayusin mo, sasaktan ka pa rin nito. Magdudulot ng sugat. Bitawan mo na. Tumalikod ako at umalis. Sa likod ko, narinig ko ang mga hakbang niya. Pagkatapos ay huminto. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Duyang, naway maging masaya ka. Ang 6 na salitang yon ay nawala sa tunog ng ulan. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumingon. Kahit isang paalam ay wala.